Hindi lahat ng kalsada sa mundo ay ginawa para maging ligtas. May ilan na ginawa lang dahil kailangan, kahit kapalit nito ay buhay ng tao. Sa iba't ibang bansa, may mga daan na makikitid, walang guardrails, at nakadikit sa gilid ng bangin, kung saan ang ulan, fog at landslides ay normal na bahagi ng biyahe. Sa video na ito, makikita mo ang mga kalsadang hindi lang nakakatakot tingnan, kundi tunay na sinusubok ang lakas ng loob, focus at kakayahan ng bawat driver na dumadaan dito. At yan ang aalamin natin sa JP Amazing Stories. Sa bundok ng Bolivia, may isang kalsada na matagal nang kinatatakutan ng mga driver at manlalakbay. Ito ang Yungas Road, mas kilala bilang Death Road, na nagdudugtong sa La Paz papunta sa Yungas Region. Sa unang tingin, parang normal lang itong daan sa bundok. Pero habang tumatagal ang biyahe, unti-unting lumalabas kung bakit ito tinawag na isa sa pinakadelikadong kalsada sa buong mundo. Habang bumababa ka mula sa mataas na bahagi ng La Paz, mararamdaman mo agad ang pagbabago. Mula malamig na hangin ng bundok papunta sa mas mainit at basang klima ng jungle. Pero kasabay nito, lumalala rin ang kondisyon ng kalsada. May mga bahagi na halos 3 metro lang ang lapad, sapat lang para sa isang sasakyan. At kapag may kasalubong ka, kailangan ninyong mag-adjust pareho. Ang mas nakakatakot, wala kang makikitang guardrails. Sa isang maling galaw, diretso ka sa bangin na umaabot sa libu-libong talampakan ng lalim. Hindi rin tumutulong ang panahon. Madalas ang ulan, makapalang fog, at may mga bahagi na nagiging maputik o madulas dahil sa tubig at maliliit na bato. May mga pagkakataon pa na may tubig na umaagos mismo sa kalsada mula sa mga maliliit na talon sa gilid ng bundok. Dito, hindi sapat ang husay sa pagmamaneho. Kailangan din ng matinding focus at swerte. Dahil sa kombinasyon ng kitid, bangin at masamang kondisyon, noong 1995 ay tinawag ng Inter-American Development Bank ang kalsadang ito bilang most dangerous road in the world. Kung babalikan ang kasaysayan, itinayo ang kalsadang ito noong 1930s. Hindi ito simpleng proyekto. Ginawa ito gamit ang labor ng mga bilanggo mula sa Chaco War. Layunin nitong ikonekta ang kabisera sa Amazon Jungle Region. Kaya kahit delikado, naging mahalagang ruta ito para sa transportasyon at trade sa loob ng maraming taon. Pero habang tumatagal, nakita ng gobyerno ang panganib na dala nito. Kaya nagtayo sila ng bagong highway bilang bahagi ng Route 3, isang mas modernong kalsada na may 2 lane, asphalt, guardrails, at maayos na drainage system. Dahil dito, unti-unting nabawasan ang paggamit ng lumang Yungas Road bilang pangunahing daan. Mas naging ligtas ang biyahe ng mga sasakyan at ang dating sentro ng aksidente ay hindi na ganon kabisi tulad ng dati. Sa pagitan ng Pakistan at China, may isang kalsada na hindi lang basta daanan, kundi isang proyekto na halos imposible kung iisipin, ang Karakoram Highway. Isa itong mahigit 1,300 kilometer na highway na nag-uugnay mula sa loob ng Pakistan hanggang sa border ng China sa Khunjerab Pass at kinikilala bilang isa sa pinakamataas na paved roads sa buong mundo, umaabot sa halos 4,700 meters above sea level. Habang binabaybay ang kalsadang ito, hindi lang taas ang problema. Ang mismong lupa ay aktibong gumagalaw. Dumadaan ito sa zone kung saan nagbabanggaan ang tectonic plates, kaya ang bundok mismo ay unstable. Ibig sabihin, anumang oras, pwedeng magbago ang terrain. May mga bahagi na parang kinain na ng landslide. May mga sections na bitak ang kalsada at may mga lugar na halatang paulit-ulit nang nasisira at inaayos. Isa sa pinakaseryosong panganib dito ay ang landslides. Hindi ito bihira. Regular itong nangyayari, lalo na kapag may ulan o pagkatunaw ng yelo mula sa glaciers. May mga pagkakataon na bigla na lang babagsak ang malaking tipak ng bato at lupa mula sa bundok diretso sa kalsada. Walang babala, walang oras para umiwas. Kasabay nito, may banta rin ng flash floods kung saan ang tubig mula sa taas ay biglang rumaraga sa pababa. Dala ang putik at debris na kayang mag-wash out ng buong bahagi ng highway. Hindi rin biro ang kasaysayan ng paggawa nito. Sinimulan ang construction noong 1960s at natapos noong 1979. Pero hindi ito naging madali.
Mahigit 1,000 workers mula sa Pakistan at China ang namatay habang ginagawa ito, karamihan dahil sa landslides at aksidente sa bundok. Dahil dito, tinawag din ito ng iba bilang eighth wonder of the world, hindi lang dahil sa ganda, kundi dahil sa hirap at sakripisyo na dinaanan para maitayo ito. Sa kabila ng panganib, mahalaga ang papel ng highway na ito. Ito ang isa sa pinaka-importanting connection sa pagitan ng dalawang bansa. Ginagamit sa trade, logistics at strategic movement. Dumadaan ito sa mga lugar kung saan makikita ang ilan sa pinakamataas na bundok sa mundo, mga glacier at malalalim na lambak. Dahil dito, naging popular din ito sa mga turista, lalo na sa mga naghahanap ng extreme road trips at mountaineering access. Pero kahit na may modernization at upgrades, hindi nawawala ang risk. Noong 2010, isang malaking landslide ang nagdulot ng pagbuo ng Atabad Lake na sumira sa bahagi ng highway at nagpatigil ng traffic. Kinailangan pang gumawa ng bagong ruta na may tunnels at bridges para maibalik ang koneksyon. Ipinapakita lang nito na kahit gaano pa ka-advanced ang engineering, kapag kalikasan ang kalaban, hindi ito basta-basta napipigilan. Sa huli, ang Karakoram Highway ay hindi lang isang scenic route, isa itong kalsada na patuloy na hinahamon ng bundok, ng panahon, at ng mismong lupa na tinatayuan nito. At para sa mga dumadaan dito, malinaw ang katotohanan. Hindi sapat ang husay sa pagmamaneho. Kailangan mong tanggapin na sa kalsadang ito, anumang oras, pwedeng magbago ang sitwasyon. Sa hilagang bahagi ng India, sa gitna ng Himalayas, naroon ang isang daanan na hindi lang mataas. Isa itong lugar kung saan kalaban mo mismo ang panahon. Ito ang Zojila, isang mountain pass na nagdudugtong sa Kashmir Valley papunta sa Ladakh. Dito dumadaan ang National Highway na nag-uugnay sa Srinagar at Himale. Kaya kahit delikado, mahalaga itong ruta para sa transportasyon at supply. Habang papalapit ka sa Zojila, agad mong mapapansin ang pagbabago ng kondisyon. Umaabot ito sa halos 5,000 meters above sea level, kaya manipis ang hangin at ramdam agad ang lamig. Hindi ito simpleng malamig lang. Ito ay lugar na kayang bumaba ang temperatura hanggang minus 40 degrees Celsius at may mga pagkakataon na mas mababa pa. Sa ganitong kondisyon, hindi lang sasakyan ang sinusubok, pati katawan ng tao. Ang pinakakalaban dito ay hindi bangin o kitid ng daan, kundi ang snow at blizzard. Hindi ito ordinaryong ulan ng yelo. May mga pagkakataon na sobrang lakas ng hangin at snowfall na halos hindi mo makita ang daan. May mga parte pa na kailangan mong dumaan sa pagitan ng makakapal na pader ng yelo na binuksan lang gamit ang heavy equipment. Isipin mo, parang tunnel ng yelo pero open road. Dahil sa tindi ng snow, madalas na isinasara ang Zojila tuwing winter. Hindi ito optional. Kailangan talaga dahil imposible itong daanan kapag natabunan na ng makapal na yelo. Kahit na pilit itong binubuksan ng mga road crews, may mga panahon na hindi talaga kaya. Kaya kapag winter, napuputol ang koneksyon sa pagitan ng Kashmir at Ladakh at nagiging isolated ang ilang lugar. Bukod sa panahon, may kasaysayan din ang lugar na ito sa conflict. Noong 1948, sa panahon ng First Kashmir War, naging strategic battlefield ang Zojila. Dito ginamit ang mga tangke ng militar sa napakataas na lugar, isang bagay na hindi inaasahan noon para mabawi ang pass. Ipinapakita lang nito kung gaano kahalaga ang kontrol sa rutang ito. Hindi lang para sa transportasyon, kundi pati sa military strategy. Sa paglipas ng panahon, nakita ng gobyerno ang kahalagahan ng mas ligtas at tuloy-tuloy na daan. Kaya sinimulan ang paggawa ng Zojila Tunnel, isang proyekto na magpapababa ng travel time mula higit 3 oras hanggang halos 15 minuto lang. Kapag natapos, magiging isa ito sa pinakamahabang bidirectional tunnels sa Asia at malaking tulong para maiwasan ang seasonal na pagsasara ng kalsada. Pero kahit may mga modernong solusyon, hindi pa rin nawawala ang katotohanan tungkol sa Zojila. Isa itong daanan na kontrolado ng kalikasan, ng yelo, ng hangin at ng panahon. At para sa mga dumadaan dito, malinaw ang sitwasyon. Hindi sapat ang pagiging handa. Kailangan mong igalang ang bundok dahil dito, isang snowstorm lang, sapat na para tumigil ang lahat. Sa loob ng China, sa matatarik na bahagi ng Taihang Mountains,
May isang daanan na hindi ginawa ng malalaking makina o modernong teknolohiya, kundi ng simpleng tao na may limitadong kagamitan. Ito ang Golyang Tunnel, isang tunnel na literal na inukit sa gilid ng bundok para ikonekta ang isang isolated na village sa labas ng mundo. Bago maitayo ang tunnel na ito, ang Golyang Village ay halos walang access sa ibang lugar. Nakapaloob ito sa isang lambak na napapalibutan ng matataas na bundok, at ang tanging daan palabas ay isang makitid at delikadong trail na nakadikit sa gilid ng bangin. Hindi ito simpleng lakaran, isang maling hakbang lang, pwedeng mahulog ang tao. Dahil dito, halos hiwalay ang komunidad sa ibang lugar, limitado ang supply, at mahirap ang pang-araw-araw na buhay. Noong 1972, nagdesisyon ang mga residente na baguhin ang sitwasyon. Pinangunahan ni Shen Mingxin, nagsimula ang plano na gumawa ng sariling daan, hindi sa paligid ng bundok, kundi diretso sa loob nito. Wala silang sapat na pondo, kaya kinailangan nilang ibenta ang kanilang mga hayop para makabili ng basic tools. Walang heavy machinery, walang advanced equipment. Ang meron lang sila ay martilyo at pait. 13 villagers ang nagsimulang magtrabaho. Araw-araw, mano-manong hinuhukay ang bato. Mabagal ang progreso. May mga pagkakataon na 1 metro lang ang nagagawa nila sa loob ng 3 araw. Habang tumatagal, mas lalong nagiging mahirap ang trabaho. May mga bahagi na sobrang tigas ng bato at may mga sitwasyon na delikado ang posisyon dahil sa taas ng bundok. Sa proseso, may isang worker na namatay. Isang paalala kung gaano kabigat ang sakripisyo para matapos ang proyekto. Sa kabila ng lahat ng ito, natapos ang tunnel. Umabot ito ng humigit kumulang 1.2 kilometer ang haba. May taas na mga 5 meter at lapad na 4 meter. Binuksan ito sa publiko noong 1977 at sa wakas, nagkaroon ng direktang koneksyon ang village sa labas. Hindi na kailangang dumaan sa mapanganib na trail. May sarili na silang kalsada. Pero kahit na naging solusyon ito sa isolation ng lugar, hindi ibig sabihin na ligtas na ito. Ang Golyang Tunnel ay nananatiling isang makitid at delikadong daanan. May mga bahagi na open sa gilid ng bangin at kapag tumingin ka sa labas, diretso ang lalim na halos walang proteksyon. Hindi ito typical tunnel. May mga butas na nagsisilbing bintana pero sa halip na comfort, nagbibigay ito ng reminder kung gaano kataas at kadelikado ang lugar. Sa hilagang silangang bahagi ng Turkey, may isang ruta na hindi masyadong kilala sa mainstream. Pero para sa mga nakakaalam, ito ang isa sa pinakadelikadong kalsada sa mundo. Ito ang D.915 Road, isang 179 kilometer ng highway na tumatawid mula sa baybayin ng Black Sea hanggang sa matataas na bundok ng Erzurum. Sa unang tingin, parang ordinaryong provincial road lang ito. Pero habang papasok ka sa northern section, lalo na sa bahagi na tinatawag na Derebasya Curves, doon mo mararamdaman kung gaano ito kalala. Ang daan ay paakyat sa bundok ng Suanla, umaabot sa higit 2,000 meters above sea level. Habang tumataas ka, mas nagiging makitid, mas matarik at mas unpredictable ang kalsada. Ang pinaka-critical na bahagi ay ang serye ng 29 hairpin turns. Mga liko na sobrang sikip at matarik na parang paikot-ikot na hagdan sa gilid ng bundok. Sa loob ng ilang kilometro lang, biglang tataas ang elevation ng daan ng daan-daang metro. Ibig sabihin, halos tuloy-tuloy ang pag-akyat at bawat liko ay kailangan mong tansyahin ng eksakto. Walang allowance para sa pagkakamali. Ang mas nakakatakot, karamihan sa route na ito ay walang guardrails. Kapag tumingin ka sa gilid, wala kang makikitang proteksyon, diretso bangin agad. Idagdag pa na hindi buong kalsada ay asphalt. May mga bahagi na gravel lang, kaya mas madulas at mas mahirap kontrolin ang sasakyan, lalo na kapag may tubig ang daan. At dito papasok ang isa pang malaking problema, ang kondisyon ng panahon. Kapag umulan, nagiging maputik at slippery ang surface. Kapag may fog, halos zero visibility. Kapag may snow, nagiging mas delikado dahil hindi mo makita ang edge ng kalsada. Sa gabi, halos walang ilaw. Kaya umaasa ka lang sa headlights at instinct mo bilang driver. May isang particular na bahagi na kilala bilang Derebasya Turns, kung saan sa loob lang ng 5 kilometer may 13 na sobrang sikip na hairpin turns. Dito, mabilis ang pagbabago ng elevation at halos walang space para magkamali.
Ito ang section na madalas ituring na pinaka-risky at dito kadalasang nangyayari ang near miss o aksidente. Ang mas nakakagulat, sinasabi ng ilang observers na ang D.915 road ay mas delikado pa kaysa sa Yungas Road. Hindi dahil sa dami ng namatay, kundi dahil sa kombinasyon ng factors, steep hairpins, gravel surface, walang guardrails, at unpredictable weather na sabay-sabay mong haharapin habang nagmamaneho. Sa gitna ng magaspang na terrain ng Afghanistan, may isang highway na hindi lang delikado dahil sa itsura nito, kundi dahil sa kombinasyon ng geography, traffic at kasaysayan. Ito ang Kabul-Jalalabad Road, kilala rin bilang National Highway 08, na nag-uugnay sa kabisera na Kabul at sa lungsod ng Jalalabad. Ang biyahe sa rutang ito ay hindi lang basta paglipat mula point A to point B. Sa loob ng humigit kumulang 150 km, aakyat ka mula sa mas mababang elevation sa Jalalabad papunta sa mas mataas na bahagi ng Kabul. Habang tumataas ang daan, mas nagiging makitid, mas matarik, at mas mapanganib ang bawat liko. Hindi ito simpleng highway. Ito ay isang serye ng mga kurbadang nakadikit sa gilid ng bundok. Isa sa pinaka-critical na bahagi ng rutang ito ay ang pagdaan sa Tang Igaro Gorge. Dito, ang kalsada ay halos sumasabay sa daloy ng Kabul River na makikita sa ibaba. Sa isang side, matarik na bundok. Sa kabila, bangin na diretsyo pababa sa ilog. Walang sapat na espasyo para sa error. At sa maraming bahagi, limitado ang proteksyon. Isang maling kalkulasyon lang at pwedeng dumiretso ang sasakyan pababa. Ang problema, hindi lang sa design ng kalsada, kundi pati sa dami ng gumagamit nito. Mataas ang volume ng traffic, mula sa malalaking truck hanggang sa mga pampasaherong sasakyan, lahat dumadaan sa parehong makitid na ruta. Kapag nagsabay ang dalawang sasakyan sa isang masikip na kurbada, kailangan ng eksaktong timing at kontrol. Kapag nagkamali ang isa, damay ang iba. Dahil dito, naging kilala ang Kabul-Jalalabad Road bilang isa sa pinakadelikadong kalsada sa mundo. Maraming aksidente ang naitala dito, kadalasan sanhi ng overspeeding, brake failure sa pababa, o simpleng pagkawalan ng kontrol sa matarik at kurbadang daan. Sa ganitong kondisyon, hindi sapat ang pagiging mahusay magmaneho. Kailangan mo ng matinding focus sa bawat segundo ng biyahe. Pero bukod sa pisikal na panganib, may dala ring bigat ng kasaysayan ang kalsadang ito. Ang ilang bahagi nito ay sumusunod sa ruta ng pag-atras ng British Army noong 1842. Isang pangyayari na nauwi sa trahedya. Ibig sabihin, matagal nang saksi ang lugar na ito sa mga insidente kung saan ang daan mismo ang nagiging bahagi ng peligro. Sa huli, ang Kabul-Jalalabad Road ay hindi lang isang highway. Isa itong ruta kung saan nagtatagpo ang kalikasan, kasaysayan at modernong panganib. At para sa mga dumadaan dito, malinaw ang sitwasyon. Bawat liko ay may risk, bawat desisyon ay mahalaga, at isang maling galaw lang sapat na para magtapos ang biyahe nang hindi inaasahan. Sa matataas at liblib na bahagi ng India, may isang ruta na hindi mo basta-basta makikita sa normal na mapa ng mga biyahero. Pero sa mga nakakaalam, isa ito sa pinaka-nakakatakot na daanan sa mundo. Ito ang Keylong to Kishwar Road, isang humigit kumulang 235 km na kalsada na literal na nakadikit sa gilid ng bundok. Parang manipis na guhit sa pagitan ng lupa at bangin. Habang sinisimulan mo ang biyahe, mapapansin mo agad na hindi ito typical road. Wala itong asphalt sa karamihan ng bahagi, dirt at gravel lang, hindi pantay, at puno ng bato. Pero ang tunay na problema ay hindi ang surface, kundi ang posisyon nito. Ang kalsada ay inukit direkta sa gilid ng bangin at sa maraming bahagi, wala itong guardrails o anumang proteksyon. Sa isang side, bundok. Sa kabilang side, diretso bangin na aabot ng mahigit 2,000 feet ang lalim. Habang umaandar ka, mararamdaman mo na hindi lang focus ang kailangan. Kailangan mo ng matinding kontrol sa bawat galaw ng manibela. Dahil sa sobrang kitid ng daan, kadalasan, isang sasakyan lang ang kasya. Kapag may kasalubong ka, wala kang choice kundi mag-adjust. Minsan kailangan umatras ng daan-daang metro para lang makahanap ng mas maluwag na spot. Isang maling desisyon lang sa timing, pwede nang mauwi sa aksidente. Hindi rin stable ang kalsada. Dahil sa bundok na terrain, madalas itong tinatamaan ng landslides at erosion. May mga bahagi na parang pansamantalang daan lang. Yung gilid mismo ay pwedeng gumuho anumang oras.
Idagdag pa ang mga waterfalls na dumadaloy mismo sa kalsada na nagpapahirap lalo sa traksyon ng gulong. Kapag umulan o umambon, nagiging mas delikado ang sitwasyon. Ang lupa ay nagiging putik, ang mga bato ay nagiging loose at ang visibility ay bumababa. Sa ganitong kondisyon, kahit 4x4 vehicle ay nahihirapan. Sa ilang pagkakataon, tuluyang nagiging impossible ang daan pagkatapos ng malakas na ulan o landslide. At hindi lang ito simpleng biyahe, isa itong mental test. Habang tumatakbo ang oras, paulit-ulit kang haharap sa parehong sitwasyon, makitid na daan, blind curves at bangin sa gilid. Walang pahinga sa pressure. Kahit experienced driver, napapagod at nagkakamali kapag tuloy-tuloy ang ganitong kondisyon. Kaya hindi nakapagtataka na tinawag ito ng ilan bilang cliffhanger road, isang pangalan na hindi exaggeration, kundi literal na paglalarawan ng itsura at pakiramdam ng pagdaan dito. Hindi ito para sa baguhan at hindi rin para sa mga hindi handa sa risk. Sa huli, ang Keylong to Kishwar Road ay hindi lang isang remote na ruta. Isa itong daan na halos walang safety net, walang guardrails, walang stable na lupa at walang second chance. Dito, hindi sapat ang husay sa pagmamaneho dahil sa bawat metro na tinatahak mo. Isang maliit na pagkakamali lang sapat na para tuluyan kang mawala sa gilid ng bundok. Sa kanlurang bahagi ng Norway, may isang kalsada na hindi kilala dahil sa dami ng aksidente, kundi dahil sa kakaibang disenyo nito na parang imposible sa unang tingin. Ito ang Trollstigen, isang serpentine road na literal na paikot-ikot na umaakyat sa gilid ng bundok na parang hagdan na inukit sa bato. Habang nagsisimula ang biyahe, mapapansin mo agad na hindi ito simpleng mountain road. Sa loob lang ng ilang kilometro, haharap ka sa 11 hairpin bends, mga matitinding liko na halos 180 degrees ang ikot. Isa pagkatapos ng isa, paakyat sa matarik na bundok. Hindi ito gradual na pag-akyat. Biglaan at tuloy-tuloy ang incline, umaabot sa 10% gradient. Kaya ramdam agad ang pressure sa sasakyan at sa driver. Ang kalsada ay makitid at kahit na na-improve na ang ilang bahagi, hindi pa rin ito ideal para sa malalaking sasakyan. May limitasyon pa nga sa haba ng vehicles na pwedeng dumaan dahil sa sobrang sikip ng mga kurbada. Kapag nagkamali ka ng entry sa isang hairpin turn, hindi madaling mag-correct. Kailangan mong eksaktong kontrolin ang speed, ang manibela at ang distansya mo sa gilid ng kalsada. Sa isang side, matarik na bundok na halos vertical ang itsura. Sa kabilang side, malalim na lambak na may tanawing waterfalls tulad ng Stigfossen na bumabagsak mula sa taas ng bundok. Sa unang tingin, maganda ang view, pero habang nagmamaneho ka, hindi mo pwedeng pagtuunan ng pansin ang paligid. Kailangan mong tumutok sa daan dahil bawat liko ay may kasamang risk. Hindi rin palaging bukas ang Trollstigen. Tuwing late autumn at winter, isinasara ang kalsada dahil sa snow at dangerous conditions. Kapag bumagsak ang yelo, nagiging sobrang delikado ang hairpin turns dahil madulas at mahirap kontrolin ang sasakyan. Kaya limitado lang ang operating season nito, kadalasan mula mid-May hanggang October. Sa kabila ng lahat ng ito, isa ito sa pinaka-popular na tourist roads sa Europe. Umaabot sa libu-libong sasakyan ang dumadaan dito araw-araw kapag peak season. Hindi dahil ligtas ito, kundi dahil sa kakaibang experience na ibinibigay nito. Dito, mararanasan mo kung paano umakyat sa bundok gamit ang kalsadang parang idinisenyo para subukan ang bawat galaw mo bilang driver. Sa huli, ang Trollstigen ay hindi lang isang scenic route. Isa itong daan na pinagsasama ang engineering at panganib. Hindi ito tulad ng ibang most dangerous roads na chaotic. Ito ay kontroladong delikado. Pero kahit ganoon, malinaw pa rin ang katotohanan. Sa bawat hairpin turn, isang maling kalkulasyon lang, sapat na para mawala ka sa linya. Sa malalayong bundok ng Nepal, may isang kalsada na hindi lang daanan, kundi literal na lifeline ng buong rehiyon, ang Karnali Highway. Isa itong mahigit 500 kilometer na ruta na nag-uugnay mula sa hangganan ng India hanggang sa border ng China. Tumatawid sa isa sa pinakaliblib at pinakamahirap na terrain sa bansa. Pero sa kalsadang ito, ang pagiging mahalaga ay hindi nangangahulugan ng pagiging ligtas. Habang binabaybay mo ang Karnali Highway, mararamdaman mo agad na hindi ito tulad ng ibang national highway. Maraming bahagi nito ay hindi pa fully paved at sa ilang sections,
parang dirt track lang na dumaan sa gilid ng bundok. Makitid ang daan, may mga bangin sa gilid at halos walang sapat na safety features. Sa isang side, bundok na pwedeng gumuho. Sa kabila, ilog o malalim na lambak na diretso ang hulog. Isa sa pinakaseryosong problema dito ay ang landslides. Dahil sa kombinasyon ng matarik na terrain at malalakas na ulan tuwing monson, madalas na natatabunan ang kalsada. May mga pagkakataon na kahit konting ulan lang, nagtitrigger agad ng mudslide na pwedeng mag-block ng buong highway. Sa katunayan, may mga ulat na sa loob lang ng ilang buwan, dose-dosenang beses na napuputol ang daan dahil sa landslides. At kapag naputol ang kalsada, hindi lang inconvenience ang epekto. Buong komunidad ang na-isolate. Dahil ito ang pangunahing ruta ng supply, kapag sarado ito, nahihirapan ang mga tao sa pagkain, gamot at basic services. Sa nakaraan, may mga insidente pa na tumagal ng buwan ang closure at nagdulot ng matinding krisis sa ilang lugar. Hindi rin biro ang record ng aksidente sa highway na ito. Sa paglipas ng panahon, mahigit 1,000 na katao na ang namatay at marami pa ang nasugatan dahil sa mga crash sa rutang ito. Dahil dito, nagkaroon pa ng policy na ipagbawal ang night driving dahil mas mataas ang risk ng aksidente kapag madilim at limitado ang visibility. Ang mismong biyahe dito ay isang pagsubok sa tibay ng driver. Mahahabang oras ng pagmamaneho, paulit-ulit na kurbada, alikabok, putik at unpredictable na kondisyon ng daan. Sa ilang bahagi, kahit 6 na oras lang dapat ang biyahe, umaabot ito ng isang buong araw o higit pa dahil sa hirap ng terrain. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi pwedeng iwasan ang Carnally Highway. Ito ang tanging koneksyon ng maraming komunidad sa labas ng mundo. Para sa kanila, hindi ito choice. Kailangan nilang dumaan dito kahit alam nila ang risk. Sa huli, ang Carnally Highway ay hindi lang isang kalsada. Isa itong paalala kung gaano kahirap ang buhay sa mga lugar na kinokontrol ng kalikasan. Dito, hindi sapat ang engineering o plano. Dahil sa bawat ulan, bawat pagguho ng lupa, at bawat liko ng bundok, ang daan ay pwedeng magbago anumang oras. At kapag nangyari iyon, isang maling galaw lang, sapat na para hindi ka na makarating sa pupuntahan mo. Sa huli, ang mga kalsadang ito ay hindi lang basta tourist attraction o extreme adventure. Isa itong paalala. Paalala na sa kabila ng teknolohiya at progreso, may mga lugar pa rin sa mundo kung saan ang kalikasan ang may huling desisyon. Magkita-kita ulit tayo sa ating susunod na video. Dito, sa JP Amazing Stories.